and nutrients for digestion, brain, and protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Protect your number one with a new Nido 3 Plus. Toddler milk for 3 years and up. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Pinangarap kong tayo hanggang wakas. Let go and move on. Ngunit wala kang nagawa. Sing the pain away with Psalms David's debut single, Di Na Magtatagal. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Alin mang sulok ng daigdig aabutin, buot pa rin ang matayog na panata. Kapuso tayo, tapat sa pagbabalita. Kapuso, ikaw at ako. Bawat isa ay mahalaga sa pagtupad sa bayan ng ating planeta. Serbisyong totoo ng bawat Pilipino. Serbisyong totoo ng Pilipino sa mundo. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng pananalatin sa bayan. Saan man tayo mapadpad, sa ating panatang pagsulong para sa bawat isa. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanang magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng pananalatin. Katotohanan ng pananalatin. Katotohanan ng pananalatin. Sa Ngayong 2020, tuloy ang inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio sa paghahatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Narito ang mga programang inyong tututukan mula Lunes hanggang Biyernes sa 909 kHz, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga. Super Balita sa 909 ni Super Rodel Guzman. Susundan ito ng tambalang Mike Enriquez at Joel Reyesabel sa Super Balita sa umaga nationwide. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga, umaatikabong talakayan ng maiinit na usapin ang sasa inyo sa programang Kami Naman ni Super Junfred Calamba at Ed Havares. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Samut-saring impormasyon, mga tips at balita ang ihatid sa inyo ni Super May Uy sa Bakbakan sa Super Radio. Alas 12 hanggang alauna ng hapon, Super Balita sa tanghali nationwide din ang Orly Trinidad at
Nala Roque, 1:00 hanggang 2:30. Muling magbabalik si Super May Uy upang tugunan ang inyong mga suliraning puso sapagkat kami ay tao lamang. 2:30 hanggang 4:00 ng hapon, makipagdebate sa partners June and Ivy ni Super June Vicer Bantaculo at Ivy Valdez. 4:00 hanggang 5:00 ng hapon, kaalaman sa batas at serbisyong legal ang hatid sa inyo ni Rod Evangelista sa Kayo at ang Batas. 5:00 hanggang 6:30 ng gabi, muling balikan ang mainit na balita sa buong maghapon. Triangulo ni Super Wilmar Abrea, Kenneth Calumbres at JB Wanich. Susundan ang mga balita sa 24 oras. Mga programang inyong kagigiliwan, mas pinalawak at pinatatag dahil kayo ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami patuloy na maghahatid ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Buong puso para sa Pilipino. Ngayong 2020, patuloy ang DYSP Super Radio sa pagbibigay ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lamang. Narito ang mga programang dapat ninyong tutukan tuwing araw ng linggo dito lamang sa 909 kHz. 5:00 hanggang 7:00 ng umaga, Sunday Praises. 7:00 hanggang 8:00, Golden Memories. 8:00 hanggang 9:00, Hitback. 9:00 hanggang 9:30, In Touch Program. 9:30 hanggang 11:00, Bagong Tunog. 11:00 hanggang 12:00 ng tanghali, Let's Go Reggae. 12:00 hanggang 1:00 ng hapon, Balitang Tabloid. 1:00 hanggang 2:00, Sunday Mass. 2:00 hanggang 3:00, Rodeo. 3:00 hanggang 4:00, Tatak Pinoy. 4:00 hanggang 5:00. Panawan nyo ito, 5:00 hanggang 7:00. Tayo'y magsayahin. 7:00 hanggang 7:30, Kundiman. Mga programang tiyak na magpapagaan ng inyong kalooban at pagpapahinga para sa inyo mga kapuso dahil kayo ang numero 1 sa aming mga puso. Ito ang serbisyong totoo, GMA Radyo. Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, magandang hapon. Lungsod ng Puerto Princesa, 4:11 na po ng hapon. Ngayong araw na ito ng Huwebes, it's Thursday, ngayon po ay 28 sa buwan ng Mayo taong 2020. At siyempre, ganun pa rin po, magkakasama po tayo sa Impapawid, magkakaulayaw hanggang 5 po ng hapon. So matatal, tayo po magsasama pa sa loob ng 4 na minuto, 49 minutes, dahil ang ating pong tumpang na oras sa mga sandali ito ay 4:11 ng hapon. Siyempre ang ating pong pagbati sa ating pong mga masusugid na taga-subaybay sa 66 na barangay ng lungsod ng Puerto Princesa na tinaguriang City in the Forest at City of the Living God. Siyempre ganun din po ang ating pagbati sa 23 mga munisipyo, the last frontier, ang nag-iisang Palawan. Welcome po sa ating palatuntunang Kayatang Batas ngayong pong araw na ito ng Huwebes, 28 sa buwan ng Mayo taong 2020. At dahil ngayon po 28 sa buwan ng Mayo, abay 3 araw na lang malalaman natin kung ano nang mangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ganun din po sa ibang bahagi ng ating pong bansa. I understand, nagpulong na po yung Interagency Task Force. At dyan po nakasalalay kung ano na ang magiging sitwasyon ng mga local government units sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. I'm sure yung ating pong lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, ay magiging magaan, ika nga.
dahil nga po sa hanggang sa kasalukuyan ay negatibo po rin po tayo sa COVID-19 at hopefully hanggang dumating po ang 31 ng Mayo at beyond wala tayong magiging kaso ng COVID. Today is May 28, 2020. Ito ay isang espesyal na araw po ng pamilya namin dahil isa po sa kapatid ko ay nagdiriw ng kanyang karawan. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin. Happy, happy. Okay lang, medyo malayo ito kahit na magkasama-sama kami, bawal naman yung gathering. Kaya dadaanin ko nila sa pagbate. Kasi yung kapatid ko sa Australia, kasama ng aking nanay, na si Evangeline Johnston de la Cruz, nagdiriwan ng kanyang, ewan ko lang kung ilang karawan na. Mas matanda ako dito ay ako 32 na. So happy birthday! Nakikinig yung buong angka namin, no? Birthday ni Evangeline Johnston de la Cruz. Nakikinig yung isang kapatid ko sa Oman, si Ami de la Cruz. Nakikinig din yung pinsang ko si Arthur de la Cruz. At dyan sa Quezon City, nakikinig din yung asawa ng aking kapatid na si Totong Liit, si Rachel. Magandang hapon. Birthday ni ate nyo. Sabi ko nga yung ipapakain sana sa atin, pirahin na lang, ipadala, tayo na lang magluto, no? Tayo na lang yung bumili ng ihahanda at kanya-kanyang luto na lang tayo. Banji. Happy, happy, happy birthday. So again, happy birthday, and may you have many more birthdays to come. Siyempre, doon po sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan ngayong araw na ito, kasabay ng pagdiriwang ng aking kapatid na si Evangeline de la Cruz mula dyan sa Australia. Happy birthday din po sa inyo. Batiin ko muna yung mga nanonood sa atin via FB Live. Ayan, nangunguna yung aking kapatid si Evangeline de la Cruz Johnston. Ganun din yung kapatid ko, isa pa, si Josephine Evangelista Querejero. Ito ay understand, nasa Lucena ito okay? At si Michael De Leon, kahit pa paano nakaka-ugnayan ko yung aking mga dating kabarangay dyan sa Calambala, Gunas, sa pamagitan ng FB Live. Talagang suportado ako ng aking mga kabarangay. Si Michael De Leon nanonood, si Nora Javier nanonood. Ito yung mga always nang nanonood sa ating palatuntunan. Si Kaloy Osonito Albiar nanonood din sa atin. At yung pisang kong si Tati de la Cruz, Arthur de la Cruz. Good morning or good afternoon, Boss Tatoy. Si Noza Arer Alidap, okay? Good afternoon, watching from Ireland. Yan, si Cora. Si Salvi Apasionado, taga Basili din to. Talaga naman, magandang hapon sa inyo dyan. Samahan niyo ako hanggang alas 5 ng hapon, para po sa ating pang-Webes na pagtatanghal ng palatuntunang Kayat Batas ngayong araw na ito ng Webes 28 sa buwan ng Mayo. Ay, kay Kapitan Kokoy Gabuco, maraming salamat sa pag-aksyon doon po sa reklamo ng inyong mga kabarangay dyan po sa BM Road. Mukhang inaksyon na ni Kapitan. Pero sa araw ng Sabado, makakausap natin si Kapitan kung ano yung naging usapan nila kaugnay doon sa problema dyan po sa dulo ng BM Beach o sa dulo ng BM Road, kung saan yung dagat ibinakod. Sabi ko, hindi natin titigilan ito hanggat hindi natutugdukan at hanggat hindi na isasaayos yung dapat pong maayos. Tumawag sa akin kanina yung mga nagpapaabot ng reklamo at sinabi na inaksyon na daw ni Kapitan yung reklamo sa pamagitan nga po ng pinabot nating sumbong dito po kay Kapitan. So thank you very much kay Kapitan Kokoy Gabuco ng Barangay San Pedro,
Siya din po yung ex-officio member ng Sangguniang Palusod representing yung samahan po ng mga barangay chairman. ABC president ito eh. Kumpare ko si Paring Kokoy Gabuco. At siyempre doon po sa mga regular listeners natin, magandang hapon po sa inyo lahat. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ngayon pong araw nito ng Huwebes. At sa araw po ng Sabado, ina-advance ko na yung aking paanyaya para po sa ating palatuntunang kompanyero. Alright? Mga usapin legal pa rin po at ilang mga issue na atin pong binigyang daan sa atin pong palatuntunan. Calling also the attention of Mr. Jerry Alili. Wala pa reply sa atin si Jerry Alili. Kaya akala mo, kapag hindi na kayo tumugon sa aming inquiry o sa aming paghingi ng paliwanag, tapos na. Aba hindi po, hanggat hindi nyo kami tinutugon hingga sa bagay na yan, ay hindi po namin titigilan yung usapin na yan. Alright? Paliwanag lang naman po yung ating hinihingi sa inyo, Mr. Jerry Alili, kung ano-ano tuloy pumapasok sa utak namin. Baka kung nasaan na yung 50,000 na yan. Baka kung saan na napunta yung 50,000 na panalo. Wala po doon sa kompetisyong inyong sinalihan. Mabuti na rin yung malaman natin. Yan ba talaga napunta sa provincial government? Sabi, i-donate na lang doon sa provincial government eh. I-donate na lang. Pagkatapos yung mga manlalaro hinihinga ng bayad sa pamasahe at accommodation. Magkano yung sweldo ng mga yan. Kaya hindi natin titigilan niya. Huwag kayong mag-ala. Malaman natin, maliwanagan kung ano ba talaga yung hinahinatnan ng kompetisyon na yan at yung pera na sinasabi nyo naging premium mula po doon sa kompetisyon. Sa ating po mga kapuso, dyan po sa bayan ng Nara, nako, si Mayor Danao, magandang hapon, mukhang matindi ang politikahan. Dyan po sa bayan ng Nara, sinampahan po ng kasong administratibo ng kanyang mga kasama sa konseho. Ito pong si Mayor Danao. We do understand na yung po mga konsihal, dyan po sa bayan ng Nara, medyo hawak pa rin o kaming pa rin ng dating administrasyon, ng dating mayor ng bayan ng Nara. Pero ika nga, itong mga klase ng pagsasampa ng kaso, ito yung nakapagpapabagal sa pag-unlad ng isang bayan. Di ba? Kung hindi kasi napaka-importante na yung mayor suportado ng sangguniang bayan. Kapag hindi po suportado ng sangguniang bayan, yung pong mayor sa isang lugar, abay mababalam yung pong mga proyekto na dapat ipatutupad sa isang bayan. Iko-kontra ng kukontra. Alam niyo nga, pagka pinag-usapan pondo po ng bayan, para po sa mga proyekto kinakailangan yan dumaan sa sangguniang bayan. Kapag hindi mo kasundo yung mayor, kapag hindi kasundo ng mayor yung mga konsihal, abay, alam namang yan, tututulag at tututulag, sisilip ng butas, para hindi maaprobahan. Kasi pagka ganon, siyempre pagka hindi nakapagpagawa ng proyekto, yung alkalde, siya yung sisisihin pero hindi alam ng taong bayan, kaya hindi nagawa yung proyekto, dahil sa hindi silang ayunan ng mga konsihal. Sino mapapasama? Yung mayor. So anyway, tingnan natin kung anong kalalabasan ng politika. Diyan po sa bayan ng Nara, sabi naman ni Mayor Danao, lalabanan natin to. Lalabanan natin itong mga ito. Ewan mo ba? Mga kapuso, doon po sa mga regular listeners natin, doon po sa Luzon ng Puerto Princesa, diyan po sa bayan ng Aburlan, at diyan po sa bayan ng Ruas. Magandang hapon, welcome po sa ating palatuntunang Kwentong Batas. Sa ating po mga pag-uusapan, ngayon pong hapon ito ng Huwebes. Unang katanungan ay tanong po ni Jordan. Ang tanong niya, gusto niyang malaman kung maaari ba daw umutang ang isang abogado sa kanyang kliyente, o masasabi bang mali ito at ipinagbabawal ng batas o alituntunin? Susunod ay ito namang katanungan nitong si Benson. Kasi nung nakarang araw daw, nakatanggap sila sa kanilang lugar ng relief goods. Usong-usong ngayon yan, di ba? Dahil nga sa COVID-19, binibigyan ng gobyerno ng ayuda yung pong mga mamamayan nila. Ngayon, nais daw sanang bilhin
yung ibinigay niya sa kanyang kapitbahay na relief goods sapagkat nais niya itong ibenta. Gayun man, hindi niya ito ginawa dahil may nakapagsabi sa kanya na bawal daw ito at maaari siyang magmulta o makulong dahil dito. So tinatanong ni Benson kung tama ba daw, kung bawal ba daw na ibenta yung mga relief goods na natanggap mula sa gobyerno. Pag-uusapan din po natin, ito po namang, kanino ba ito? Kay Guillermo, na isang OFW na nagtrabaho, o dating OFW, Overseas Filipino Worker, na nagtrabaho sa Canada sa loob ng 20 taon. Bumalik siya sa Pilipinas last year at nagdesisyon na dito na lang maniraan kasama yung kanyang live-in partner dahil meron nilang silang sapat na ipon. Meron siyang 2 account sa bangko, peso account at dollar account, yayamanin. Pero yung dollar account daw ay hindi niya sinasabi, hindi niya ibinubulgar doon sa kanyang live-in partner, ibig sabihin tinatago niya. Nung 1 linggo daw, bigla na lamang niya siyang kinumpronta tungkol sa pagkakaroon niya nitong nasabing dollar account. Kahit hindi siya nagsabi sa kanya tungkol dito. Hindi niya alam kung paano nalaman ito ng kanyang girlfriend, pero pinipilit niyang alamin sa dito kay Guillermo kung magkano yung laman ito. Tinatakot daw siya ng kanyang live-in partner. Pupunta raw siya sa bangko kasama ang kanyang abogado para piliting malaman kung magkano ang laman ng kanyang dollar account. So tinatanong ni Guillermo kung maaari ba daw gawin ito ng kanyang live-in partner. At panghuli, yung pong sitwasyon ng katanungan ni Robby na nagtatrabaho bilang sekretary sa bangko, dahil daw sa dami ng trabaho, nagtatrabaho siya ng higit sa 8 oras. Dahil sa pagkapuyat, minsan, late siyang nakakapasok sa sumunod na araw. Nagulat na lamang itong si Robby nang makita niya sa kanyang payslip na binawasan yung kanyang overtime pay na katumbas sa oras ng kanyang undertime dahil meron daw siyang undertime penalty. Tama ba daw yung ganyang panamamalakad, sabi nitong si Robby. Ang lahat ng yan, ating pong pag-uusapan, tutugunin sa kabuuan po ng ating pagtatanghal sa palatuntunan kitang batas. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes 28 sa buwan ng Mayo taong 2020, birthday ng kapatid ko sa Australia, si Evangeline de la Cruz Johnston. Sa ngalan po ng ating partner sa baking technical, Super Albert Balenas, ako po yung makakasama hanggang alas 5 ng hapon, ROD Road Evangelista. Bumabati po ako at nagpupugay sa inyo ng isang mapagpalaya at isa po makakalikas ang hapon ng Huwebes sa inyo po lahat. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Super Radio. Sa pagtulog, Super Radyo. Sa pagising, Super Radyo. Sa pagkain, Super Radyo. Sa lahat ng oras, Super Radio. Super Radyo. Super Radio sa umaga, Super Radio sa tanghali, Super Radio sa gabi, Super Radio bawat segundo, bawat minuto. Super Radio. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagahan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Super Radio. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright, balik po tayo mga kapuso. Oras natin alas 4:27 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating palatuntunan, kayo at ang batas. Magandang hapon muna kay Ian Chris Sanao o Sanao. Good afternoon. Good afternoon din po, Ian Chris.
Kay Winona B. de la Peña, magandang hapon. Watching from Sagpangan, Aburlan. Ha? At kay yung kaibigan ko, si Peter Atanasob. Nanonood din sa ating Peter, good afternoon. Si Irene Madraga. Pag di daw po ako mag-alis, ididimanda daw po ako. Saan po na po ang hustisya? Teka muna, basahin natin itong... kasi daw, humingi ng tulong itong si Irene Madraga. Pakitulungan po ako, sir. Hingi po ako ng tulong kay Kapitan kasi sabi po bawal magputol ng tubig at kuryente at magpaalis kasi lockdown po. Wala po aksyon si Kapitan ng Tagburo, sir. Ano ba, naputulan ka ba ng tubig? Kay Anderson, sabi ng Water District, hindi sila magpuputol ng daloy ng tubig. Malinaw po, kahit nga ang paleko diba? Sabi nila, hindi sila magpuputol ngayong panahon ng quarantine. Ano bang, ba't pinutulang ka? Ba't si Kapitan ang hinihinga mong tulong? Siya ba'y nagputol? Linawin mo na sa akin. Okay, Irene Madraga. Magandang hapon si Sonia Ilago ng Barangay Masilid, dyan po sa lungsod ng Kalamban. Nanonood din sa atin. Si Nora Javier. Binabati ka, Banji, ni Nora Javier. Happy birthday, Evangeline Johnson de la Cruz. Si Saldi, apasyonado. Mga kabarangay ko din po itong mga talagang suportado ako ng mga kabarangay ko. Si Tatoy, yan. Si Arthur de la Cruz, Boss Tatoy. Magandang hapon. Alright. Okay, nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating palatuntunan. At ating pong tutugunin, ito pong itinatanong nito pong si Jordan. Ayan. Nais malaman ni Jordan kung maaari mo daw umutang ang abogado sa kanyang kliyente. O masasabi ba daw mali ito at pinagbabawal ng batas o alituntunin. Alam nyo, napakalaki po ang iniatang responsibilidad sa mga abogado. Parang doktor din po yan, nakasalala yung buhay. Doon po sa mga abogado. Pagka ikaw iniloko ng abogado sa kaso mo, baka selda kalabasan mo, di ba? Parang doktor lang din. Pagka nagkamali yung doktor, dedo yung pasyente. Ganun yung abogado, kaya nga po napakalaki ng nakaatang na responsibilidad sa isa pong abogado. Ito po kaugnay sa kanilang paninilbihan sa kanilang kliyente, pati na sa mismong profesyon ng abogasya. Okay? Sa pangkalahatan ay inaatasan silang palaging maging tapat sa kanila pong mga kliyente at lubusang isulong ang interes at ang ikabubuti ng kanyang kliyente. Okay? Isa po sa mga alituntuning ipinatutupad ay ang pagbabawal sa mga abogado na umutang. Dahil pwede umutang ang isang abogado sa kanyang kliyente o manghiram ng pera sa kanilang kliyente. Kung sakaling ito po ay kanilang gawin, dapat lubos na maproteksyonan ang interes ng kanilang kliyente. Malinaw po na nakasaad sa Code of Professional Responsibility sa Rule 16.04. Basahin po natin. Okay? A lawyer shall not borrow money from his client unless the client's interests are fully protected by the nature of the case or by independent advice. Neither shall a lawyer lend money to a client except when in the interest of justice he has to advance necessary expenses in a legal matter he is handling for the client. Sa mga kapatid, hindi po hinihikayat. Hindi naman sa pinagbabawal, ang sinasabi po ng batas, hindi hinihikayat, dinidiscourage, ika nga, yung pong ganitong gawain, yung pangutang o panghiram ng pera ng abogado sa kanyang kliyente. Para po mas maunawaan nyo, ito pong katanungan, ito pong si Jordan, atin pong bigyang daan, ito pong isang kaso na dinesisyonan ng Supreme Court na tutugon dito po sa katanungan ni Jordan. Okay? Ito po yung kaso ng Aurora Aguilar Di Quianco versus Attorney Diana Lynn M. Arellano. Okay? Ito po ay dinesisyonan ng Supreme Court July 12, 2016 at matatagpuan po sa AC number 10541 ang ating po official gazette. Ang sumulat po or ang ponente po nitong desisyon nito ng Supreme Court ay si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguia. Okay?
Basahin natin yung pong bahagi ng desisyon ng Supreme Court dito po sa kasong ito. Sabi po ng Supreme Court, basahin natin yung bahagi po ng Supreme Court decision. We have previously emphasized that it is unethical for a lawyer to obtain loans from complainant during the existence of a lawyer-client relationship between them, as we held in Paulina T.U. versus Attorney Berlin R. de la Cruz. Okay? So, hindi lamang po ito yung president patungkol po dito sa sitwasyon ng pangungutang ng abogado sa kanyang kliyente. Nauna na po yung kaso ng Paulina T.U. versus Attorney Berlin R. de la Cruz na meron din katulad na sitwasyon. Sabi po ng Supreme Court, this act alone shows respondent lawyers blatant disregard of Rule 16.04. Ito yung binasa natin provision ng batas kanina. Okay? Yung po Rule 16.04, ito po sa Code of Professional Responsibility. Okay? Okay, what deserves detestation was the very act of his exercising influence. Siyempre, kapag ka ikaw ay isang abogado, naandyan yung kliyente mo, may kliyente ka, you will extend influence over your client. Kasi iisipin yung kliyente, baka ipatalo ito yung kaso ko pag hindi ko ito pinautang. Di ba? Magaganon ka ng kaisipan yung kliyente. At isa pa, babayaran din naman dahil pwede naman niyang iyawas doon sa legal fee ko. Meron po tinatawag na influence and persuasion over his client in order to gain undue benefits from the latter's property. The court has repeatedly emphasized that the relationship between a lawyer and his client is one imbued with trust and confidence. And as true as any natural tendency goes, this trust and confidence is prone to abuse. The rule against borrowing of money by a lawyer from his client is intended to prevent the lawyer from taking advantage of his influence over his client. The rule presumes that the client is disadvantaged by the lawyer's ability to use all the legal maneuverings to renege on his obligation. Suffice it to say, the borrowing of money or property from a client outside the limits laid down in the CPR is an unethical act that warrants sanction. Okay? So maliwanag po na sinasabi po ng batas, base po dito sa tinatawag na professional ethics para po sa mga abogado, na pinagbabawal po yung pangungutang o dinidiscourage po yung pangungutang ng isang abogado sa kanya pong kliyente. Ito, susunod, magandang pag-usapan dahil tamang-tama sa mga ganitong sitwasyon. Alam ko, meron mga nangyayaring ganito, na nitong mga nakalipas na pamamahagi po ng bigas ng city government. Meron ko ba paano nangyayari na meron ilang mga individual na nakakuha ng mas maraming sako ng bigas kumpara doon sa iba. Dapat isang pamilya, isa lang yun, no? Pero meron nakakakuha ng mga 5, 6, meron ko kung paano nangyayari. At nabalitaan ko pa, ibinibenta yung bigas. Ito, tama-tama, dito sa katanungan na Benson. Nakatanggap daw sila doon sa kanilang lugar ng relief goods mula sa isang ahensya ng gobyerno. Naisa na niyang bilhin yung ibinigay doon sa kanyang kapitbahay ng relief goods sapagkat naisa itong ibenta. Kaya lang, hindi niya itong ginawa dahil may nakapagsabi sa kanya na bawal daw yun at maaari siyang magmulta o makulong dahil dito kaya tinatanong nito si Benson kung tama ba daw yun. At yan po yung ating tutugunin sa ating pong pagbabalik sa ikatlong bahagi na po ng ating palatuntunang Kayo at ang Batas. Babalik po kami. Oras natin, alas 4:27 po ng hapon. Kayo at ang Batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang Batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Mga Bears, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, bus o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG, 6 times na tipid sa oil.
5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan. Walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano. Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer. Available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer. Pet malu ang wear pa mo. Lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Marami na ang nag-mixed coffee. Mixed in kape namin everyday. Mixed in coffee. Mixed and herbal coffee. Marachel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Alito Bautista, taga Puyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felisa Aguilioso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F, mixed in coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Ang Doc Alternativo, The Bigsi Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Malvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Zapo 5 Easy Insecticide. Zapo 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapo 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, anin ang tanim ay masagana. Kaya Zapo 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapo 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapo 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapo! Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Hello, I'm Dr. Nino Regil. Feeling really blessed with my 2 sons who are doing very well and a new dental clinic that's doing even better. More with my good health and energy. MX3 has very low sodium content, cholesterol, and fat-free. It's good for my health. Feeling more blessed? Yes! Feeling and extraordinary. Yes na yes, with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Need parts for your Photon vehicle? We're now just one call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Para sa palaki ng palaking pangarap, pagaling ng pagaling ang Milo. Tikman ang New Milo Champion Formula. Ngayon, mas pinasarap and with more milk versus previous formulation. Mas siksik pa sa Champion Energy Nutrients na Protomalt, Iron, and B vitamins. Growing up with Milo, Milo every day. New Milo Champion Formula. Champion sa sulit, same price pa rin. Based on suggested retail price. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility, basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. DYSP Super Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ay mga kapuso, balik po tayo. Oras natin, alas 4:42 ng hapon. Matindi yung magkapatid sa sa Coron. Si Jesalbe John Kaiser E. Adeva at yung kapatid niya si Jesalba Patrick E. Adeva. Sila po hinahulihan ng marijuana, nag-gardening
ng marijuana doon sa loob ng kanilang bahay. Matindi ha. May sariling halamanan ng marijuana. Yan po sa bayan ng Coron. Magandang hapon muna sa ating mga kapuso dyan po sa bayan ng Coron. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating palatutunan kahit ang batas. Binabati muna natin si paring Mike Escote ng Provincial Information Office. Nanonood sa atin ngayon. At si Ian Chris Sanao. Good afternoon. Nababati niya si Frankie Bobes ng Danleg, Dumaran, Palawan. Happy birthday daw po. Ka-birthday mo yung kapatid ko si Evangeline de la Cruz Johnstone, okay, ng Australia. Alright, pag-usapan natin ito pong sitwasyon at katanungan. Ito pong si Benson. May kaugnayan po ito sa mga relief goods. Tama-tama dahil malimit tayo makatanggap ng relief goods ngayon dahil po sa ating sitwasyon o kasalukuyang sitwasyon. Hindi lamang po din sa provinces at Palawan, maging sa buong Pilipinas. Ayan. Usong-uso yan eh. Marami nagbibigay ng relief goods. Marami din reklamo tayo natatanggap. Noong karang araw daw, nakatanggap itong sila Benson doon sa kanilang lugar ng relief goods mula sa isang ahensya po ng gobyerno. Ngayon, naisa ng bilhin niya yung relief good na ibigay naman doon sa kanyang kapitbahay. Kasi gusto daw ng kapitbahay na ibenta yung yung relief goods. Gusto daw yung pera, yung binigay na relief goods. Gawin man, hindi daw ito nagawa nito si Benson dahil may nakapagsabi sa kanya na bawal daw yun. At maaari siyang magmunta o makulong kung sakali na ginawa niya yun. So tinatanong nito si Benson kung totoo ba daw yun, kung tama ba daw yun. Pag-uusapan natin, Benson at sa ating mga kapuso, ito pong Republic Act number 10121. Ito pong RA 10121, ito pong mas kilala bilang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Ito din po yung nagtatag ng po mga Provincial, City, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Sa province, pinangungunahan po ni Mr. Jerry Alili na hanggang ngayon hindi po tayo tinutugon sa ating tanong patungkol po doon sa sinalihan ng mga kompetisyon ng kanyang mga tauhan. Pero we're still giving Mr. Jerry Alili panahon o time na matugon ito. Kaya nga hindi tayo nawawala ng pag-asa. Malinawan lang. Alright. Pag-usapan natin yung RA 10121 o yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Partikular, iyon po nasa Section 19. Kasi yung Section 19 ng naturang batas nagsasaad po ng mga tinatawag na prohibited acts. Mga ipinagbabawal po na gawin. Okay? Sabi po ng batas, any person, group, or corporation who commits any of the following prohibited acts shall be held liable and be subjected to the penalties as prescribed in Section 20 of this Act. Ano yung mga prohibited acts na tinatawag? Para tugunin agad natin yung pong katanungan nito pong si Benson, puntahan natin yung letter B ng Section 19 sa prohibited acts. Sabi po ng letter B, ano yung pinagbabawal? Buying for consumption or resale from the recipient disaster-affected persons any relief goods, equipment, or other aid commodities received by them. Okay? Napakalino po yung sinasabi ng batas. Napakalino po yung probisyon ng naturang batas. Ano yung sabihin? Na ipinagbabawal daw po ang sino mang bibili ng relief goods mula po sa mga nabigyan nito. Kahit pa nga po, yung bibili mo relief goods ay for your consumption lamang, gagamitin niyo lamang din bilang pansariling consumption o pambenta. Okay? Kung bibili niyo yung relief goods ng isang tao, kahit kakainin mo yan, kahit sabi mo nagpo-program mo, or ibebenta mo rin yan, bawal po yun. Ang sino man po lumawag dito, maaari po magbayad ng multa na may halagang 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos o pagkakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Ito po ay alinsunod sa Section 20 ng nasabing batas. Basahin natin. Ito po yung isinasaad ng batas para maunawaan nyo. Kung yung pong
yung pong Section 19 ay nagsasaad ng tinatawag ng mga prohibited acts kung saan nakasaad nga po yung pagbabawal ng pagbili doon po sa mga relief goods sa ibang tao. Ito naman pong Section 20 ay nagsasaad naman po doon sa tinatawag na penal clause, yung kaparusahan doon po sa lalabag dito po sa naturang batas na ito. Sabi po ng batas, any individual, corporation, partnership, association, or other juridical entity that commits any of the prohibited acts provided for in Section 19 of this Act shall be prosecuted and upon conviction shall suffer a fine of not less than 50,000 pesos. Biruin mo, halimbawa yung mabibili mong relief goods worth 500 pesos laang. Yung 500 pesos kasi pag inilagay mo sa isang plastic, binili mo ng mga noodles, sardinas, madami-dami din laman nun eh. Di ba? Kung titingnan mo, marami na din. Pero pinakamataas 500 pesos. Kapag kabili mo yun, just imagine, bibili ka ng, let's say, 1,000 worth ng relief goods. Pagka ikaw inapatunayan na ginawa mo yun, pwede kang magmulta ng hanggang 50,000 pesos. At hindi, yun yung pinaka-minimum na pwede mo maging multa. Pwede pang umabot sa 500,000 pesos. Or imprisonment of not less than 6 years and 1 day for more than 12 years or both at the discretion of the court. So pwede kang magmulta 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos, o pwede kang makulong from 6 years to 12 years, o pwede kang makulong at pwede ka rin mapagmulta. Depende yan sa pagiging pagtapo ng korte upon the discretion of the court, including, ito pa, perpetual disqualification from holding or from public office if the offender is a public officer. Kung ikaw may pagnanais na tumakbo sa politika sa mga susunod na panahon, mawawala na po yung karapatan niyo. Hindi ko papayagan eh. Okay? O kung ikaw naman ay kasalukuyang nasa politika, ikaw ay nagsisilbi bilang leader. Okay? Mawawala po yun. And confiscation or forfeiture in favor of the government of the object and the instrumentalities used in committing any of the herein prohibited acts. Okay? So napakaliwanag po yung tugon doon po sa binabanggit ng batas. Ito po yung pong Republic Act number 10121 o yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na ipinagbabawal po, malinaw po, na ipinagbabawal ang pagbili ng pong mga relief goods ng ibang nabigyan ng relief goods dahil meron pong katapat na kaparusahan kung sakasakali yan po yung mapapatunayan. Sa ating pagbabalik, ito naman pong itinatanong ni Guillermo base po sa kanyang sitwasyon, kung pwede ba daw buksan o makita ng kanyang live-in partner yung kanyang dollar account. Tinago niya sa kanyang live-in partner yung dollar account niya At panghuli ay ito naman pong katanungan nito pong si Robbie. Okay? Kung pwede ba daw i-offset ng kanyang overtime pay, yung kanyang undertime pay. Ang lahat po ng yan ay ating babalikan sa pinakahuling bahagi na po ng palatuntunang Kotang Batas. Oras natin, 4:51 po ng hapon, magbabalik pa rin po ang inyong lingkod. Makalipas pa rin po ang ilan natin mga hanap buhay. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Bago ka umubo, takpan ng ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng impilang ito. Kapuso, maganda ang bukas. Kapuso, magsama-sama. Kaisa tayo sa
sa puso. Kaisa tayo sa hangarin, magkasama tayong mangarap. Biyaya ng buhay, maging abot kamay. Sa Diyos nagtitiwala, sa sarili naniniwala. Sama-sama nananalig, manangarap, nagsisikap, kapuso anumang hamon ng buhay. Nang minahal mo ang mahal ko, at minahal ka ng minamahal ko. Para sa mga umibigat na dugo, ito ang Hugot Team Song para sa inyo. Nang minahal mo ang mahal ko by Betong Sumaya. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Reminisce about love and memories. Listen to Bunika by Kyril. Now streaming on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. DYSP Super Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Mga kapuso, balik po tayo. Nasa pinakuling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan Kwentang Batas ngayong hapong ito ng Huwebes 28 sa buwan ng Mayo taong 2020. At atin po pag-uusapan itong sitwasyon at katanungan nito pong si Guillermo na isang dating overseas Filipino worker sa Canada, isang OFW. Siya po yung naging OFW sa Canada sa loob daw po ng 20 taon. Mahaba-haba, no? Bumalik na siya sa Pilipinas last year at nagdesisyon siya manirahan na rito sa ating bansa kasama yung kanyang live-in partner dahil meron na nga din daw silang sapat na ipon, ano po? Para mamalagi na sa Pilipinas. Meron siyang dalawang account sa bangko, isang peso account at isang dollar account. Pero yung dollar account lang daw, yung dollar account niya, hindi niya sinasabi doon sa kanyang live-in partner. Yun. Noong isang linggo daw, bigla na lamang siyang kinumpronta yung kanyang live-in partner tungkol sa pagkakaroon ng nasabing dollar account. Sabi, bakit hindi mo sinasabi sa akin yung dollar account mo yan? Bakit mo tinatago sa akin? Hindi niya alam kung paano nalaman ito ng kanyang live-in partner, pero pinipilit niyang alamin ng kanyang live-in partner sa kanya kung magkano daw yung laman ng kanyang dollar account sa bangko. Ngayon, tinatakot daw siya napupunta raw yung kanyang live-in partner sa bangko kasama yung kanyang abogado para piliting malaman kung magkano yung laman yung kanyang dollar account. Ang tinatanong ni Guillermo, kung pwede ba daw itong gawin or legal ba daw itong pwedeng gawin ng kanyang live-in partner. Alright? At para tugunin, ito pong itinatanong, magandang hapon muna kay Sir Tony Magbanwa, nanonood sa atin ngayon, at si utol ko, sabi ko, suportado ko ng buong angkan ko. Si Boyet de la Cruz, Noel de la Cruz, nanonood din sa atin from Quezon City. At kagaya po na binabanggit natin, para tugunin itong tinatanong ni Guillermo, pag-usapan po natin, itong Republic Act number 6426. Ito po yung Foreign Currency Deposit Act of the Philippines as amended, particular po sa Section 8 ito kung saan nakasaad. Basahin po natin yung sinasaad ng Section Section 8. Ito pong naturang batas. Ito pong RA 6426, Foreign Currency Deposit Act of the Philippines. Sabi po ng Section 8, secrecy of foreign currency deposits. Yung pong mga foreign account, yung pong mga dollars, yung pong mga ano pa ba yung mga pounds, di ba? All foreign currency deposits authorized under this act as amended by Presidential Decree number 1035, as well as foreign currency deposits authorized under Presidential Decree number 1034, are hereby declared as and considered of an absolute confidential nature, and except upon the written permission of the depositor, in no instance shall foreign currency deposit be examined, inquired, or looked into by any person.
government official, bureau or office, whether judicial or administrative or legislative, or any other entity, whether public or private. Provided, however, that said foreign currency deposits shall be exempt from attachment, garnishment, or any other order or process of any court, legislative body, government agency, or any administrative body whatsoever. Ano ibig sabihin ng provision ng batas na yon? Hindi daw po maaaring basta na lamang mag-inquire ang tao o kahit pa man ang gobyerno tungkol po sa nilalaban ng foreign account ng individual. Maliban na lamang kung meron daw pahintulot. Kailangan hindi lang basta pahintulot, hindi po pwedeng verbal, kailangan written. Written consent. Isinulat mismo mula po sa mismong depositor o may-ari nito na maaari itong ipasilip sa itinakdang ibang tao. Okay? So kung hindi mo bibigyan ng consent, yung inyong written consent, yung iyong live-in partner, wala siyang karapatan. Hindi pakikita ng bangko yun. Di ba? Dahil dito, hindi po maaaring magpumilit yung live-in partner na maalaman mula sa bangko yung nilalaman ng yung direct account. Hindi mo lang sabihin, pakita mo na lang. Total, nagsasama naman kayo, living together as husband and wife. Common law wife, di ba? Common law husband and wife. Kung pupunta sa bangko at gusto nyo malaman, hindi po pwede yun. Kinakailangan kasulatan po mula sa inyo or consent po mula sa inyo. Alright, Panghuli, ito pong sitwasyon at katanungan ni Robby. Nagtatrabaho bilang sekretary sa bangko. Dahil sa dami ng trabaho, nagtatrabaho siya ng higit sa 8 oras. Dahil sa pagpupuyat, minsan late na siya makapasok sa sumunod na araw. Nagulat na lamang siya na makita niya sa kanyang payslip na binawasan yung kanyang overtime pay na katumbas sa oras ng kanyang undertime dahil meron daw itong undertime penalty. Tama ba daw yung ganyung pamamalakad niya po yung tanong nito si Robby? At ating pag-uusapan, Robby, ito pong isinasaad ng Article 88 ng ating pong Labor Code kung saan nakasaad, undertime not offset by overtime. Sabi po ng Article 88 ng Labor Code, undertime work on any particular day shall not be offset by overtime work on any other day. Permission given to the employee to give on leave on some other day of the week shall not exempt the employer from paying the additional compensation required in this chapter. So napakalino po yung sinasaad na batas na hindi maaaring ma-offset ang overtime ng undertime sa ibang araw at hindi maaaring ma-exempt ang employer sa pagbibigay ng overtime sa pamamagitan po ng pagbibigay ng pahintulot sa empleyado na gumamit po ng kanyang leave sa trabaho sa ibang araw ng linggo. Okay? Sa sitwasyon mo, hindi tama na bawasan ng employer yung overtime pay para sa mga oras na kayo ay may undertime. Hindi patas po yung pagbubuwas nito sapagkat ang batayan po ng inyong undertime ay yung inyong normal na hourly rate at ang batayan naman po ng overtime ay ang overtime premium dahil hindi pareho ang nasabing mga bayarin para po sa empleyado. Ang pagkaltas ng undertime sa isang araw sa overtime sa ibang araw ay magre-resulta po sa hindi nararapat na pagkakait na sa overtime premium ng empleyado. Meron bank secrecy kaya di niya pwedeng i-verify sa bangko. Kabit lang siya. Tama nga naman ano. Kahit nga asawa, hindi pwedeng gawin yun eh. Kabit pa. Thank you very much, Sir Tony Magbanwa. Wala na po tayong oras, kinakailangan na natin magpaalam. Maraming salamat sa inyo pong walang sahod patuloy na pagsubaybay sa ating pagpalatuntunan kayo at ang batas. Hanggang sa araw ng bukas, araw na po ng Biyernes, magkita-kita muli po tayo. Sa ngalan po ng ating partner sa Bagong Technical, Super Albert Balenas. Oy, sa Sabado kumpanyero. Ako po inyo nakasama, araw ni Rod Evangelista na nagsasabing, sa paglilingkod sa bayan, hindi po importante ang talino. Kailangan puso, serbisyong may puso. Sa inyo po aming mga kapuso, kayo po ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami po patuloy na mag-aatid sa inyo ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Muli, happy birthday sa kapatid ko, Evangeline de la Cruz Johnston. Ayan, from Australia. Magandang hapon din sa nanay ko, nandyan din sa Australia. At sa kapatid ko sa Oman, ayan, kay Ami. Sa angkan ko sa Quezon City at sa Basilo, good afternoon. Paalam na po mga kapuso. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista.
Kayo at ang batas. DYSP Super Radyo.